Bago ako magsalita, hilingin muna natin na sabi ng Panginoon sa kanila na pagka baba ng Espiritu, verse 8, Gawa chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. So, sinabi ng Panginoon sa kanila na bibigyan sila ng kapangyarihan pagdating ng banal na Espiritu sa kanila. Bakit raw? Kasi patutunayan nila ang tungkol sa Panginoon. Ano ang tungkol sa Panginoon ang patutunayan nila? Mga narito nung nakaraan linggo. Na ang Panginoong Jesus ay buhay. Nabuhay siya. Kasi anong alam ng mga tao? Oo. Ninakaw yung bangkay ng mga alagad. Binasa natin yan sa sa Gospels. Pero alam natin na kumalat na yun. Na yun ang alam ng mga tao. Kaya ang Panginoong Jesus hindi na nagpakita sa mga tao. Naglihim na siya. Minsan sa kwarto na lang siya nagpapakita. Minsan sa daan na lang, minsan sa tabing dagat. Pero hindi na siya nangangaral ng malawakan. Isipin ninyo, bakit kaya hindi ginawa ng Panginoon yun? Para mas madali. Kasi, ang kaligtasan o paglapit sa Panginoon ay dapat dahil sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi mo nakikita. Pagka narinig nyo, kagaya kayo, narinig nyo, ang Panginoong Jesus ay buhay. O nakikinig kayo ngayon ng salita ng Diyos. O nagsisimba tayo paglinggo, nagsasama-sama tayo. Pero hindi naman natin nakita ang Panginoon. Ibig sabihin yan dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Kung to see is to believe ka lang, wala kang pananampalataya. Kaya ka lang naniwala, nakita mo Kahit sino naman Pero punta muna tayo sa babalik tayo sa Gawa Punta tayo sa aklat na Epeso. Abanti tayo. Chapter 2. Verse 8 to 9. Page 215 sa Bagong Tipan. Sa dulo na yon. Mas malayo pa. Sige, dun sa dulo na rin. Lampas pa ng Gawayan. Page 215. Aklat ng Epeso. Chapter 2. Verse 8. Hanggang 9. Sabi rito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Yung kaligtasan na natanggap, ano ibig sabihin ng kaligtasan? Yung pag namatay ka, sa langit ang punta mo. At ngayong hindi ka papatay, may relasyon ka sa Diyos. Ikaw ay Kanyang anak. Paano raw natin natanggap yan? Nung nanampalataya tayo sa Kanya. Hindi naman natin nakita ang Panginoon, naniwala tayo. Yun ang dahilan kung bakit hindi na nagpakita uli ang Panginoon. Para yung maniniwala sa Kanya ay maniniwala, hindi dahil sa nakita siya, kundi dahil nananampalataya sa Kanya. Yun ang totoong paniniwala. Walang nakita, pero naniwala. Aklat ng Hebreo. Abanti pa tayo. Chapter 11, verse 1, page 253. Aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1. Sige, page 253. Ano sabi dyan? Chapter 11, verse 1. Tayo lahat. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Isa pang dahilan kung bakit hindi nagpakita ng hayagan ng Panginoon nung mabuhay siya muli ay para mapatunayan kung sino yung nagmamahal sa Kanya. Kayo na malayo sa pamilya, ngayon nyo napapatunayan kung talagang mahal kayo ng asawa, ng mga kapatid, ng mga anak.
pag malayo at hindi kayo nakikita. No? Ano sabi sa Unang Pedro? Palagi natin binabasa yan. Abante pa tayo, 261. Unang Pedro chapter 1 verse 8. Aklat ng Unang Pedro. Page 261. Unang Pedro 261. Chapter 1 verse 8. Nakita nyo na? Basahin natin. Kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. At kahit hindi nyo pa siya nakikita, hanggang ngayon sumasampalataya kayo sa Kanya at nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. 9. Dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo na walang iba kundi ang kaligtasan. Maraming nagsasabi na kilala nila ang Panginoon, pero yung talagang nagmamahal sa Panginoon, kahit hindi nakita ang Panginoon, yun raw yung nakakatanggap ng bunga ng pananampalataya. At yun yung kaligtasan. Kaya, papatuloy na tayo sa ating pag-aaral. Meron ba kayong tanong? Bakit kailangan patunayan? Ba't kailangan ng kapangyarihan para patunayan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay uli sa mga patay? Kasi, ang patay, halimbawa, ang Panginoong Hesus ay patay, wala nang magagawa yan. Kahit ang dami niyang ginawang magaling nung buhay siya, pag patay na siya, wala na siya magagawa. Tignan niyo yung mga bayani. Andiyan yung mga monumento nila. Sige nga, humingi pa nga kayo ng tulong sa kanila. Pagtanggol tayo ngayon laban sa China. Wala na, hindi na kaya. Patay na eh. Pero pag buhay pa, pwede pang makagawa. Kaya, paano nila mapapatunayan na buhay pa? Yung kapangyarihan na ibibigay sa kanila ng Diyos. Gagawa sila ng mga himala. At pag nakagawa sila ng himala sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kanila mapapatunayan na buhay ang Panginoon. Bigyan ko kayo isang sample, isang patalastas pa uli. Abante, gawa rin tayo. Chapter 3. Chapter 3. Yan, gawa rin. Chapter 3. Nakita nyo? Page 132. Yan din yun. Pumunta lang kayo sa chapter 3. O, ano yung heading ng chapter 3? Ang paggaling ng taong lumpo. May tao na mahigit 40 years old na, mula bata, nasa templo, namamalimos. Nung minsan, nagpunta si Pedro at Juan para manalangin sa templo, namamalimos sa kanila. Ito, sagot. Pumunta kayo sa verse 5. Sa susunod na pahina, verse 5. Nakita nyo? O, sige nga. Basta. Yan din. Verse 5. O, basahin nyo. Ready? Go! At hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito. Tumayo siya agad. Malakad-lakad. Okay, abanti tayo. Sa verse 12. Nagsalita si Pedro sa balkonahe ni Solomon. Verse 12, basa. Ready? Diyan lang, baba lang kayo ng konti. Sa number 12. Ready? Go. Kita nyo?
13. Hindi. Ang Jesus na ito at itinakwil ninyo sa harapan ni Pilato, kahit na pagbasahan niyang pakawalan siya. Banal siya at matuwid, ngunit itinakwil niyo at iniling kay Pilato na pakawalan ang isang mamamatay tao sa halip niya. Verse 16. Ang pananampalataya kay Jesus. Kayo man ay mga saksi na gumaling siya. Okay. So, nung nakagawa sila ng himala, naipatotoo nila ngayon. Akala nyo ba kaya ito gumaling dahil sa amin? Hindi, dahil ito kay Jesus, kaya siya gumaling. At kung itutuloy pa natin yung pagkabasa, pinagbawalan sila ng mga pari, huwag nyo nang ipapangaral na buhay si Jesus, ha? Tapos sinabi nila, hindi pwede. Tuloy-tuloy lang yan, chapter 4, babasahin nyo ng tuloy-tuloy, no? Pero basahin nyo na lang sa inyong mga kwarto-kwarto. Balik tayo ngayon, chapter 1. Ano pa nangyari dyan? Pumili ng ang mga apostol ng kapalit ni Judas. Nagpalabunutan sila para paltan niyo si Judas kasi 11 na lang sila eh. At ano yung palatandaan na pwedeng maging apostol? Verse 21. Sige, verse 21, 22 na tayo. O, basa. Ready? Go. Mula nung nagbabautismo pa si Juan, okay, sabi niya, mag-aano tayo ha, papaltan na natin si Judas. Pero kailangan, hindi pwedeng kung sino lang ang may gusto. Kailangan, kasama na natin siya simula pa lang nung nagbabautismo si Juan hanggang sa nung umakyat na sa langit ang Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, kailangan saksi sa lahat para masabi na apostol. Saksi do sa lahat ng ginawa ng Panginoon at patutunayan niya ngayon na si Jesus ay buhay. At dalawa yung napili, si Justo, no? At saka si Matias. Sa dulo, sa verse 26, pagkatapos nilang nanalangin, nagpalabunutan sila at ang nabunot nila ay si Matias. Kaya si Matias ang idinagdag sa 12. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin sila doon sa isang kwarto. May pinalit na sila kay Judas. Ano na ngayon ang gagawin nila? Iintayin nila yung pagdating ng banal na Espiritu. Tandaan nyo ha, ang Panginoong Jesus nung dumating siya na nagkatawang tao. Ipinanganak muna, lumaki muna, kaya nung nakita nila ang Panginoon, ganito na, matured na. 30 years old na nung nakita nila. Pero pag dumating ang banal na Espiritu, hindi katawang tao. Espiritu. Hindi siya makikita. Ang totoo, sa aklat ng Juan, chapter 14 at 16, kinukwento ng Panginoon doon kung ano yung mga gagawin ng Holy Spirit pagdating sa kanila, pero hindi ipinaliwanag paano mangyayari pagka dumating na ang banal na Espiritu. So sa chapter 2, eto na, dumating na. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Basahin natin ang pagdating ng banal na Espiritu. Pagdating ng araw ng pista ng tinatawag na Pentecostes, nagtipon silang lahat sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, nakatulod ng malakas na hangin. Okay, dyan muna tayo. So, nagtitipon sila na kagaya ng ganito. Pero ang bilang talaga nila, 120. Saan nyo makikita yon? Sa chapter 1, verse 15. Ng mga araw na iyon, nagtitipon ang mga 120 mananampalataya. So, 120 sila. So, mas malaki-laki kaysa rito yung kwarto.
Malaki ng konti doon sa church na ginagamit natin sa Tainan. Siguro 2 nun. Para kumasya ang 120 na tao. Hindi naman talaga simbahan yung pinagtitipunan nila eh. Bahay yon, second floor ng bahay. Yung bahay ng mga Israelita noon, walang masyadong dividisyon. So, nandun sila sa malawak at nagpupuri sa Panginoon, nanalangin, nag-iintay sila, bigla na lang nakarinig sila ng, ugong ng malakas na hangin. Ano tunog nun, ng malakas na hangin? Mahina yan. Okay. Basta ugong ng malakas na hangin sa loob ng kwarto nila. Tuloy. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay ng kanilang pinagtitipunan. So kung nung time na yon may nananalangin o may nagsasalita ng ganito, hindi na narinig yung boses ko. Ang narinig na lang yung ugong nung malakas na hangin na gumagalaw doon sa palibot ng kwarto. Tandaan nyo, pagdating ng Holy Spirit, bilang Espiritu, hindi siya magkakatawang tao, kaya ang pagdating niya, merong kasamang kapangyarihan. No? May kasamang Mag-pray kayo maigi kasi unti-untiin ko lang kayo, pero simula next week, mag-uumpisa na tayo mag-pray at mag-antay. Tuwing pagkatapos ng lecture ko, titigil tayo mga 15 minutes, magpupuri lang tayo sa Panginoon na awit at aantayin natin ang pagbaba ng Espiritu kagaya nung ginagawa nila nung bumaba sa kanila ang Holy Spirit. Gaano katagal sila nag-antay? Actually, mga 10 days sila nag-antay na dumating ang banal na Espiritu. Isipin nyo yun, 10 days. Araw-araw nag-iisip sila, kailan ba darating, Pedro? Ang tagal naman. Ang na-imagine ko nga dyan, nakaupo silang ganon. Siguro tapos na silang kumain ng tanghalian. Tapos nagtitipon uli sila roon, nagpe-pray. At yung iba nakatingin sa pinto. Baka may kakato pa. No, yung isa tumitingin sa bintana. Ano kaya mangyayari pagdating ng hindi nila alam? Biglang may ugong ng malakas na hangin. Mas malakas pa dyan. Pinuno yung kanilang lugar. Next. Verse 3. Pagkatapos, may nakita silang mga lagablab ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapos sa bawat isa. Nakakita sila ng kandila. Alam yung kandila? Sila yung naging pinakakatawan. Tapos bawat isa, may nakita sila na apoy sa bawat isa. Simbolo yun na nasa sayo na yung bautismo ng banal na Espiritu. Natatandaan nyo, si Juan nagbabautismo, nilulubog sa tubig. At sa July, after anniversary, ipapaliwanag ko yan ng Sunday, second Sunday rito, doon sa service natin sa Tainan. Papaliwanag ko yung bautismo. Magkakaroon tayo ng water baptism ngayong July. Pero yung bautismo sa tubig, nilulubog. Pero sabi ni Juan Bautista, merong darating pagkatapos ko. Na hindi ako karapat-dapat na magdala ng sandalyas niya. Hindi ako babautismohan niya kayo sa Espiritu at apoy. Kaya nung bumaba ang banal na Espiritu, hangin muna, tapos may apoy na nakita sa bawat ulo nila. Ibig sabihin, binautismohan na sila. Pumunta kayo muna, no? Tandaan nyo lang yan, pumunta kayo sa aklat ng Mateo. Atras. Mateo chapter 3. Page 3 ito, page 3. Atras kayo. Sige. Yan, Mateo. Chapter 3. Sige pa. Mateo chapter 3. Kita nyo? Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo, pumunta kayo sa verse 11. Chapter 3, verse 11. Naire-record ba ito? Hello, mic test. Nandiyan ba kayo? Chapter 3, verse 11. Basahin natin. Ready? And
sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi, may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Next, babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. So, yung sinabi ni Juan Bautista na yon, natupad sa kanila. Na may nakita silang apoy. Ngayon, pag bumaba sa atin ng Panginoon, makikita rin ba natin? Pwede, kung paganahin ng Panginoon yung spiritual eyes natin, o kung hindi mo man maramdaman, meron kang mararamdaman na kakaiba sa iyo, na para kang sinusunog, na mainit, or minsan kabaliktaran. Diba? Ang init-init ng lugar na ito. Pero ikaw, makakadama ka ng kakaibang lamig. Diba yung, baliktad yan eh. Pag humawa ka sa yelong malamig, maya-maya parang ang init-init na. Pagka naman nasa init ka, feeling mo parang lalamigin ka pagka may lagnat kayo, nag-iinit ka. Ano nararamdaman ng nag-iinit? Giniginaw. Baliktad nga yan, lagnat na yan eh. Dapat, kung naiinitan ka, hindi ka giniginaw. Diba? Dahil ang init ng katawan mo eh. Ba't giniginaw ka? Diba? Naisip nyo ba yun? Naranasan nyo na ba lagnatin? Diba mainit temperature mo? Pero giniginaw ka. So parang ganun yun. Minsan, ang Holy Spirit pag bumaba sa'yo, tandaan nyo mga kapatid, hindi ito emosyon. Naiintindihan ko yung mga Baptist kung bakit minsan hindi sila naniniwala sa mga nararanasan ng mga born again. Dahil sinasabi nila, emosyon lang yan. Oo, kasi may mga Christian, emosyon lang ang pinapagana eh. Pasigaw-sigaw, panginig-nginig, paikot-ikot. Pero ito, walang emosyon dito. Bakit? Hindi sila gumawa niyan eh. Sila ba gumawa ng ingay? Hindi. Nagsindi ba sila? May mga papel ba sila rito? May hangin na. Sindihan ang apoy. Sindihan. Hindi, kusang lumabas sa kanila yon. At ano ang susunod na nangyayari? Balik tayo sa aklat ng mga gawa, chapter 2. Mga kapatid, kung hindi kayo makakarating next week, tiyakin ninyo na mapakinggan nyo yung recording. Para ma-ready kayo. Pangako ng Diyos sa atin ito. Alam nyo ba lahat ng Kristiyano talagang dapat nararanasan ito? Pangako ng Diyos to sa bawat maniniwala sa Kanya. Hindi ito para lang sa kanila, hindi ito para sa mga alagad, hindi ito para sa mga pastor lang. Mamaya, papatunayan ko sa inyo, nakalagay sa Bible yan. Anong sunod? Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Bigla raw silang nagsalita. Hindi pre-practice. Hindi yung ginagaya nila yung gayahin mo, la 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 la. O la 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 la. Sige pa, la 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 pa. Hindi nila ginaya. Ano nangyari? Bigla silang nagsalita ng ibang wika. Mga taga-Israel sila, ang salita nila Hebreo. At kung sila'y nakapag-aral noon, ang salita nila, Griego. Kung nakapag-aral. Yung Griego nung unang panahon, yun yung pinaka-English. At ang pinaka-Tagalog sa kanila, yung salitang wikang Hebreo. So, bigla silang nagsalita. Sabay-sabay yan, 120 na tao. Iba-iba salita. Sino marunong magbisaya dito? Magsalita. Ilocano. Tagalog. Kapampangan. Sabay-sabay, magkakaiba. Ito, 120 eh. Ano-anong mga salita yung sinabi nila? Kasi, piyesta nun, ang daming mga tao sa Israel. Tapos sila, nasa second floor. Narinig ng mga tao na mga nakikipiesta, nagkakainan, nagkukwentuhan na. Ano yun? Basahin natin. Verse 6. Pagkarinig nila sa ugong... umpisa na natin sa 5. Ready? Go. Sa panahon ding iyon, doon sa Jerusalem, may mga reliyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na iyon,
nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinabi nila, "Aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nagsasalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga-Parsya, isa, Medes at Elam. Meron ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at mula sa mga lugar na sakop ng Libya, ng Cyrene, mayroon ding mga taga-Roma, no, etc., etc. So yung isang taga-Roma, ang salita niya ay Latin. Sabi niya, bakit marunong mag-Latin yung isa doon? May naririnig ako nagsasalita ng Latin. Sabi nung isang taga-Asia, teka, salita namin yun . Sabi nung isang taga-Ehipto, Egypt, salita rin namin yun . Bakit sila nagsasalita ng ganon? Paano nila naalaman yan? At tignan nyo kung ano sinasabi. Verse 11. Ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na hikayat sa relihiyon ng mga Hudyo at ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Ito mahalaga. Pero hindi alam ng mga apostol yun kung ano sinasabi nila kasi hindi naman nila naiintindihan yung wika ng iba . Ang nakaintindi, yung mga nagdayo. Sinasabi niya yung kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ang Diyos rawa'y manlilikha, ang Diyos rawa'y makapangyarihan. Ganon yung kapuspusan ng Espiritu. Yun yung unang nangyayari, ebidensya. May mangyayari sa kalooban mo, may mararamdaman kang kakaiba, tapos magsasalita ka ng ibang wika. Sabi niyo, Pastor, anong wika ang ibibigay sa akin ng Panginoon? Hindi ko alam. Pero karaniwan yan, mga wika na talagang malabo mong matutunan para patunayan na hindi mo lang yan napanood, hindi mo lang nagaya yan. Pero patunay na talagang totoo. Nung bata pa ako, merong dumadalo sa amin ng isang Chinese. Taiwanese din sila . Sila pa, Brother Tony Chua. Nag-prayer night, overnight prayer meeting sa sentro. Nakaupo siya sa dulo. Biglang yung isang taga Santa Maria, Bulacan, na matanda, nakaluhod sa altar, biglang nagsalita ng malakas. Kami, alam namin, tunog Chinese yung sinasabi. Siya, dahil siya mismo ay Chinese, napatingin siya. Sabi niya, Pastor, totoo po pala yung speaking in tongues. Bakit? Kasi po si nanay, alam ko na hindi niya talaga pwedeng matutunan yung salita namin. Pero narinig ko siya na nagsasalita ng Chinese, 3 Chinese. Mandarin, Cantonese, at saka Hokkien. Hokkien, salita dito, di ba? Cantonese, salita sa Hong Kong at saka sa Macau. Mandarin, salita rin dito at sa mainland China. Sabi niya, kilala ko po yan. Imposibleng matutunan niya yan. Alam niya yung interpretation kasi nakakaintindi siya ng Hokkien . Mandarin, di raw siya gaano, at saka Cantonese. Hokkien, nakakaintindi siya. Sabi niya, ang sinasabi po ni nanay ay, maghanda na kayo, malapit na akong dumating. Pero kahit hindi kayo nakahanda, malapit na akong dumating. Kaya nag-sponsor agad ng overnight prayer meeting. Sagot ko, pandesal. Talaga, pagka overnight prayer meeting, sagot niya mga pandesal. Sa sarap. Kasi nakita niya na totoo. Ganun ang mangyayari sa inyo. Nung unang nag-aaral ako ng Chinese, ilang taon nakalilipas sa church, sa sentro, bumaba yung kapangyarihan ng Panginoon at may isang babae ron na hindi naman gaano nakapag-aral. Ewan ko kung nakagraduate ba si Ate Lina ng high school. Lina. Tapos nag-aaral siya sa Bible school, pero patulong-tulong lang siya ron sa church. Hindi siya pastora, wala siyang posisyon, pero matyagang nagtatrabaho. Di nagkakapuspusan, nagkakaiyakan na siya, ganyan siya wokan ni, tapos iyak siya ng iyak, wokan ni. Katabi ko si pastora.
alam ko yung sinasabi nun ah. Sabi ko sa kanya, Ate Lina, pagkatapos ng service, Ate Lina, pinapalakas ka ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, nararamdaman niya, ang gaang raw nung ano. Kasi yun, hindi palaging napapansin yun dun eh, si Ate Lina. Madalas siyang napupulaan. Kasi matandaan siya, mga ilang taon na ba yun? 50 na. Hindi nagkaroon ng kasintahan dahil hindi masyadong maganda. Walang masyadong masabi. Minamaliit ng mga kapatid. Maliit lang talaga, payat. At ngayon, talagang makikita mo matanda. Kinakausap ng Panginoon yung Espiritu niya eh. Sabi ko, Ate Lina, alam mo ba kung ano sinasabi ng Panginoon sa iyo kanina doon sa tongues mo? Ano yun? Nakikita ka ng Diyos. Wo kan. Wo ay kan. Ano yung kan? See. Yung ni, you. Sakto-sakto yung, paano niya nalaman na may tono dapat yan? Wo kan ni. Pag nagkamali siya ng tono, mali na, di ba? Wo kan ni. Ganun pa rin ba kahulugan nun? Hindi na, ibang salita na yun. Wo kan ni, ibang salita na yun. No? Iba na ibig sabihin, talagang wo kan ni, kailangan ganun na ganun. Kaya ganun yung speaking in tongues. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Pero, nagsasalita ka talaga. Sabi mo, Pastor, paano yun? Di ko naman naiintindihan. Next week yan. No? Next week natin pag-uusapan yan. Ano mangyayari kung hindi mo naman naiintindihan? Sinabi ni Apostol Pablo yan. Nakalagay yan. Pero sinasabi ko lang sa inyo, ganito ang mangyayari pagka napuspos ka ng Holy Spirit, magsasalita ka ng ibang wika. Minsan, may nagsabi sa akin, ready mo na yun. Sir, sabi sa Bible School, meron ako narinig na nagsasalita ng wika, para namang hindi wika eh. Wika pa ho ba yun? Parang nandadaya na lang eh. Hindi. At alam nyo, sabi ko sa kanya, wika sa mundo yan. Wika yan. Hindi mo lang alam, may mga talagang wika na akala mo sa ibon, akala mo ano, pagkaraan ng maraming taon, kung hindi ako nagkakamali, nasa Macau ako noon o Korea, napanood ko itong video na ito sa YouTube. At yung idinidescribe nung isa, na narinig niya doon sa isang kapatiran na sinasabi na ayaw niyang mapaniwalaan na mukhang hindi wika, narinig ko rito. Paparinig ko sa inyo. Ay, ganyan. Ang maririnig nyo, si Reverend Reinhard Bonnke, German na evangelist, nasa Nigeria sila. Nagsesermon siya ng English, tapos itinatranslate sa Nigerian tongue. Okay. I asked myself, can it be that that man went to hell because he was rich? What do you think? Yes or no? No! Salita pa ba yung gano'n? I agree. The rich man didn't go to hell because he was rich, and the poor man didn't go to heaven because he was poor. In one night, the rich man died in the palace, and the poor man died outside the palace. When the rich man closed his eyes on earth, the next split second, he opened his eyes in heaven. This is Jesus speaking. This is Jesus speaking. Amen. The rich man died, and the next moment he was in hell. Then Jesus said, the poor man died and was carried by the angels into the... Minsan, may maririnig kayo na ganyan, baka ganyan na mangyari sa inyo. Na nagpe-pray tayo, biglang lumabas sa labi mo yan. Alam nyo na wika rin yun. Siguro yung iba, hindi pa natin mapapanood sa YouTube, nasa ibang ano pa. Pero hindi mo pwedeng mapeki ang ang kapuspusan ng Espiritu, dahil pagkatapos na mapuspus ka ng banal na Espiritu, may mangyayaring kakaiba sa buhay mo.
merong mangyayaring kakaiba. Dito na tayo titigil at itutuloy natin next week. Pero mag-umpisa na kayong mag-pray gabi-gabi. Ang pagpe-pray nyo, ganito, Panginoon, puspusin nyo kami ng banal na espiritu at apoy. Puspusin nyo po kami. Puspusin nyo po kami. Lagi nyo ipag-pray yan. Panginoon, puspusin nyo kami ng banal na espiritu at apoy. Nararamdaman ko presensya ng Panginoon. Oh. Tingnan nyo, tumatayo yung mga balahibo. Kasi, ano to ng Panginoon? Pangako sa bawat isa. Napupuspusin niya ng kanyang espiritu lahat ng sumasampalataya sa kanya. Aabanti tayo sandali, chapter 2. Nagsermon si Pedro dyan sa verse 38. At umpisa natin sa 37. Chapter 2 pa rin, verse 37. Kasunod na page lang. Yan, sige. Yan, verse 37. Doon, sa baba. Nakita nyo? Basahin natin. Nagsermon si Pedro niyan. Ano sabi niya? Nang marinig iyon ng mga tao, nabagbag ang kanilang kalooban. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at ano raw? Yun, matatanggap. Kayo, nagsisi na kayo, di ba? Dumadalo na nga kayo palagi. Matatanggap nyo. Bakit? Ano yung sabi sa kasunod? 39. Sapagkat ang banal na espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. This is God's promise. Kaya sinabi ni Pedro, hindi lang kayo, yung mga anak nyo, hanggang sa lahat na nasa malayo, lahat ng tatawagin ng Panginoon na lalapit sa Kanya. Kaya kayo, na lumapit sa Panginoon, may karapatan kayo. Kaloob ito, regalo ito. Hindi mo to sa sobrang bait mo, kaya binigay sa iyo ang Holy Spirit. Hindi. Regalo ito. Parang halimbawa, kung sasali ka sa isang kumpanya, may giveaways. Ito, dahil naging anak ka ng Diyos, may giveaway ka. Ano? Ibibigay sa iyo yung kapuspusan ng Espiritu Santo. So, lagi kayo mag-pray. Alam ko, hindi nyo pa masyado naintindihan at maraming mga bagay pa na maituturo ko pa sa inyo. Pero kahit hindi nyo pa naiintindihan, palagi nyo ipag-pray ang Panginoon. Puspusin nyo po kami. Huwag lang ako, ha? Huwag nyo sabi, Panginoon, puspusin nyo po ako. Damay nyo tayong lahat. Yung Panginoon, puspusin nyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Naku, sabi ko sa inyo, nung naranasan ko yan sa buhay ko, talagang may kakaibang nangyayari sa buhay ng tao. Na malalaman mo na natanggap mo talaga yung kapuspusan, yung kapangyarihan na ito ng Diyos. Hindi ka magiging kagaya ng dati. Hindi ka magiging robot. Hindi ka magiging biglang perfect. Pero hindi ka na magiging kagaya ng dati. Gusto nyo ba yun? Sabi ko sa inyo, this is power. Pero ang tandaan nyo ito, gagawa ng lahat ng paraan ng kaaway para wag nyong paniwalaan, para wag nyong tanggapin. Kaya nga, nung nalaman ko na panggabi sila Jomar, sabay-sabay, no? Sabi ko talaga gawa ng kaaway ito eh. Pero okay lang, maire-record yan, mapakinggan nila. Kaya kayo man, kung kayo rin, ladies, kung next week hindi kayo makadalo, ire-record yan, pakinggan nyo. Tapos simula next week, maglalaan na tayo mga 15 minutes na lagi tayo mag-worship, magpe-pray sa dulo at mag-aantay tayo sa pagbaba ng banal na Espiritu. Tayo mo po tayo manalangin. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise you, Jesus. Sige, tumayo tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Glory to Jesus. Salamat sa inyo. Lord, nagpapasalamat kami sa inyo. Napakalinaw ng inyong mga salita, O Diyos.
Glory to Jesus. We worship you. Ihanda niyo po ang mga kapatid na ito, Panginoon. Ihanda niyo ang dorm na ito sa malakas na pagbuhos ng inyong kapangyarihan dito, Panginoon. At hindi lang dito sa dorm na ito, kundi sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa lahat ng makakarinig, sa lahat ng makakarinig nitong recording na ito, Panginoon, sa lahat ng makakapanood niya, Lord, dinadalangin namin ang kapangyarihan niyo, ang pangako niyo sa lahat ng tumatanggap sa inyo, Panginoon. Lord, we need you. At pananampalatayanan namin ang katotohanan ng inyong mga salita. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya sa pagpapatuloy ng aming mga pag-aaral, ihandahan niyo po kami. Ihandahan niyo po kami. Ihandahan niyo po kami. At kung tutuksohin kami ng kaaway na lumayo, Panginoon, ihandahan niyo po kami na palagi kaming nasa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sinasaway ko lahat ng hadlang ng kaaway, lahat ng balak ng kaaway, na hadlangan ng inyong gawain at ang kapuspusan ng inyong Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, walang magagawa sa Satanas kailanman. Dahil ang kalooban nyo mangyayari, Lord. Hindi ito doktrina, hindi ito emosyon. Ito ang salita ninyo na ipinahayag ko, binasa namin ng derechahan, napakaliwanag. Kaya pananampalataya na namin, mararanasan namin dito sa lugar na ito, Panginoon, yung sinabi na inyong mga salita. At magkakaroon ito na epekto sa buhay ng bawat isa hanggang sa kayo ay dumating. Habang pinag-aaralan pa lang namin ito, patatagin niyo ang kanilang pananampalataya. Bigyan niyo siyang kagalakan na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Araw-araw kumilos kayo sa kanilang buhay, Ama. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Worship. Tapos na tayo. Batiin natin ang bawat isa.